wish ko lang talaga, how I wish na makulong kayong dalawa. Makasuhan kayo. Sa totoo lang, kahit yung chika, Makanyas ba yun? Si General Macanyas. General Makanyas. Isa pa yan. How I wish talaga makulong kayo. Sana nga po, ginang First Lady, Madam Lisa, kasuhan mo po ang mga taong to. PBBM, please lang. Para matigil na mga ginagawa nilang mga kawalang-hiyaan dito sa ating bansa. Nakakakilabot. Kaya hindi kinikilabutan sa mga sinasabi nyo. Presidente yan. Konting galang na lang. Kung kayo, hindi nga kayo mataas na tao, pero pag binastos kayo, hindi ba nagagalit kayo? Sana yun ang yun naman ninyo. Kunting galang, Pangulo natin yan. At nakita naman natin kung paano niya ginagawa ang ikabubuti ng Pilipinas. Pasalamat kayo napakabit ng ating Pangulo. Okay, ayan mga kababayan. So, na-miss po natin si Mami Jean. Ayan, ang talagang solid na loyalista po ng mga Marcos family. Ayan, so nagkita po kami today para po magkamustahan. Pero ayan mga kababayan, meron po siyang sasabihin at parang marami siyang ibubunyag or ano man. Ayan, oo, makinig po tayo mga kababayan. Ayan, Mami Jean, go ahead po. Hello po. Magandang hapon, tanghali, umaga po sa inyong lahat. Ito na naman po tayo. Matagal-tagal din po ako na nahimik. Hanggat maaari, ayoko na nga sana mag-ano. Pero hindi ko na kaya. Puputok na yung butchi ko eh. Sobra na yung ginagawa ng mga to eh. Lalong-lalo na yung si Maharlika. Itad na Maharlika. Sayang. Sinayang mo ang pagtingin ko sa'yo. Pagkaano ko. Lalo ka na, Atty. Glenchong. Ang laki na suporta namin sa iyo nun dyan sa Comelec. Mga loyalista. Mga loyalista. Ginamit mo lang kami. Hanggang sa Senate, sinuportahan ka namin. Buha akala namin na talagang pro-BBM ka, pro-Marcos. Yung pala hindi. Sariling agenda mo lang pala. Pareho kayo ni Hitad Maharlika. Kayo ganyan, kayong dalawa o ganyan. Sabi ko naman. Wish ko lang talaga, how I wish na makulong kayong dalawa. Makasuhan kayo. Sa totoo lang, kahit yung chika, Makanyas ba yun? Si General Macanyas. General Makanyas. Isa pa yan. How I wish talaga makulong kayo. Sana nga po, ginang First Lady, Madam Lisa, kasuhan mo po ang mga taong to. PBBM, please lang. Para matigil na mga ginagawa nilang mga kawalang-hiyaan dito sa ating bansa. Ano ba gusto nila mangyari dito sa ating bansa? Ang malumbok ng tuluyan, ginawa ng mga Aquino noon? Yun ba ang gusto nila? Na nakikita naman ang pagbabago ngayon ng Pilipinas. Na sinasabi nila ng pagbabago. Mga bulag ho yun eh. Mga bulag kayo. Mga bulag nga ba kayo o bobo? Hindi naman sabi yun eh. Bulag o bobo. Kasi isipin nyo, gamitin yung utak ninyo. Kung kayo may utak. Sinasabi nyo matalino kayo. Kayo mga general na gumagamit, nagpapasakop sa mga maling mga akala, nagpapakalat ng mga salita, mga kagaya ng pulburon na yan. Ano ba yung pulburon na yan? Ang galing mag-edit ng video. Ibigay ninyo ang original. Ipakita ninyo kung talagang may pagpapakita kayo. At si Tatay Digong, hindi pala Tatay Digong tawag ko na dyan, nawala na pong mawalang galang na po. Former President Digong, nawala ang paggalang ko sa iyo. Sinuportahan ka namin sa ilang taon mo na nakaupo. Naguhugas kamay ka ngayon. Lumabas lahat ng mga tunay ninyong kulay. Ayaw ko maniwala sa mga sabi-sabi na kaliraw, mga dilawan. Kaso sinabi nga ni PBBM, wala nang color Oo, wala nang kulay sa politika. Wala nang kulay sa politika. Kaya sinusunod namin siya. Dahil ang Marcos ginagalang namin. Sulibo kaming loyalist na Marcos. Walang pagbabago po yan. Kahit ano pang paninirang gawin ninyo sa Marcos, Marcos pa rin kami. Walang makakatibag. Ako BBM, nandito lang po kami. Walang pagbabago. Lagi pa rin kami nakasuporta sa iyo. Wala kaming hinihiling na kapalit. Dahil ito bukal sa loob namin ang ginagawa namin ito.
Ipaglalaban ka namin hanggang sa huli. Susuportahan ka namin hanggang sa huli. Laban mo, laban namin. Ako, BBM. First Lady, Ginang Madam Lisa, umaksyon ka po sa mga taong to na masyado na inaalipusta ang iyong pamilya. PBBM, aksyonan niyo po to, please lang po. Nakikiusap po kami mga loyalista. Aksyonan po ninyo to para matuto po sila hindi na tama ang ginagawa. Ang sobrang bait mo, PBBM. Kaya inaabuso ka po nila. Madam First Lady, ikaw pong kumilos. Kasuhan mo itong mga to. Wish ko lang po talaga makasuhan yan si Hictab Maharlika, Atty. Glenchong, at saka yung General Macanyas. Sana po. Ano Kaya ba? mga kaibigan, please lang, i-share nyo po itong video to. Laban po tayo mga loyalista. Huwag tayong bibigay. Ipaglaban natin ang Marcos. Dahil nakita natin kung ano ginawa nila sa bansa. Sa ating mamamayan. Tayo may mga edad na. Matatanda na tayo. Nakita natin ang totoo at kamalian. Ang kasinungalingan. Alam natin yan. Grace Go, babanggitin kita rito. Pagpatuloy mo yan. Laban tayo, kapatid. Laban tayo. Sana magkita tayo. Magkasama tayong dalawa kay Jean. Para ano. Pakishare lang po ang video na to. Please lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Solid loyalist po kami. Ayan. Marcos forever. Mami, ano pong masasabi niyo sa mga pinapakalat po nilang fake news against BBM? Yung mga sinabi mo nga pong mga mga personalidad kanina na sinisiraan po si Pangulong BBM dyan. Wala pong katotohanan ng lahat ng iyon. Yun ang masasabi ko. Dahil ang Marcos, mula sa punta, mayaman na sila. Naupo si Apo Lakay, walang pera ang Pilipinas. Magkano lang ang nagastos niya, magkano lang nautang, pero napaunlad niya ang Pilipinas. Isipin niyo lang yan. Gamitin niyo utak niyo. Ang Marcos hindi gumagamit ng pera ng kaban ng Pilipinas, ng bansa. Sila pa nga ang tumutulong. Sa mga pinapagaw ngayon ng PBBM, tingnan nyo nga mga build na yan. Ang build na yan, hindi kay digong yan. Ipinagpapatuloy niya lang. Kaya Apo Lakay ang build na yan. Noon pa yan. Ngayon lang masasabi ko sa inyo, kayo mga DDS, hindi ako nagagalit sa inyo. Pero ilagay nyo sa lugar. Oo, DDS kayo, hindi namin maano yun. Pero kayo, sobra ng paninira ginagawa. May mga BBM DDS dyan. Pasalamat ako sa kanila at hindi naman sila ano. Pero kayong mga solid DDS, iilan lang naman kayo eh. Kumpara nyo sa aming mga loyalista. Nasabihin nyo, nanalo sa BBM nang dahil sa inyo. Doon kayo nagkakamali. At kailan man hindi gumamit ang Marcos sa pera ng kaban ng bayan. Yun ang masasabi ko sa inyo. Gamitin yung utak nyo. Yun lang. Eh yung mga pag-aalipusta po kay Pangulong Bongbong Marcos, kung tawagin po nila parang hindi na po presidente, kung ano-anong sinasabi nila sa kanya. Nakakakilabot. Kaya hindi kinikilabutan sa mga sinasabi nyo. Presidente yan. Konting galang na lang. Kung kayo, hindi nga kayo mataas na tao, pero pag binastos kayo, hindi ba nagagalit kayo? Sana yun ang yun naman ninyo. Kunting galang, Pangulo natin yan. At nakita naman natin kung paano niya ginagawa ang ikabubuti ng Pilipinas. Pasalamat kayo napakabait ng ating Pangulo. Oo nga. Pasalamat kayo. Kami na mismo mga loyalista nagtutulak sa kanya, pero hindi. Sana Madam First Lady, please lang, aksyonan mo po para matigil na yung mga ungas na yan. Mga salot po sila ng ating bansa. Ayaw nila ng pag-unlad. Pwes, mamundok kayo kung ayaw ng pag-unlad. Huwag kayong gumamit sa mga ginagawa ngayon ni PBM. Huwag kayong makinabang. Yun lang eh. Gamitin yung utak nyo sa kayong mga bigas na hanggang ngayon ni-issue nyo yung bigas niyan. Hindi pinangako ni PBBM na maging 21 kilo. Pangarap niya. Iba ang pangako, iba ang pangarap. Napakalayo, di ba? Sinasabi niyo pinangako nung hindi niya pinangako, yung pinangarap niya. Ginagawa naman niya lahat ng paraan. Sa kabila ng pandemic na yan, ngayon ginugutom ba tao? Hindi. Lahat ginagawa niyang paraan. Kaya sa biyahe pa niya na sinasabi nila,
Huy, gising kayo. Ano, nakadikit na lang yung mata nyo, sarado yung tenga nyo, hindi na kayo nakakarinig. O sadyang bobo kayo. Bobo, tanga. Yun lang masasabi ko. And so, Mami, anong masasabi niyo po sa mga sinasabi nilang puro lang daw waldas si Pangulong Bongbong Marcos pag pumupunta po siya sa ibang bansa? Nakakatawa kayo. Asan ang utak niyo? Puro waldas. Kikita nyo lang yung investment dito sa Pilipinas pagdating niya. Napakalaki. Paanong waldas? Hindi siya nag-happy-happy para pumunta ron. Trabaho pa rin. Halos wala nang tulog yung tao. Iisipin nyo pa yung ganyan. Na puro gastos. Sa kahit pumunta man siya ron, may pakinabang ang Pilipinas. Hindi lang siya ang nakikinabang, tayong mga Pilipino nakikinabang ang ating bansa. Dapat yun ang isipin niyo. Hindi puro gastos, puro kay kuda, puro kuda. Kayo ba'y ginagawa? Anong naitulong niyo sa Pilipinas? Tanong ko sa inyong mga kumukuda, anong naitulong niyo sa Pilipinas? Ikaw, Hitad Maharlika, Atty. Glenn Chong, anong naitulong niyo rito sa Pilipinas? Tanong ko lang po sa inyo. Nakatulong ba kayo rito sa Pilipinas? Kayong mga DDS na dilawan, ano na itulong nyo rito? Kaya huwag kayong puna ng puna. Sipin nyo kung ano na itulong nyo, kung may nagawa ba kayo sa Pilipinas. Kaya huwag nyo isipin na puro siya liwali, gastos dito, gastos doon. Diyan kayo nagkakamali. Gamitin nyo utak nyo. Napakalaki ng investment, improvement kayo ng Pilipinas. Ano, number 1 ba tayo? Number 2 dito sa Asia. Yung binayaran ni Pangulong Bongbong Marcos na 1.5 trillion na utang Oh, ayun na nga. Isipin niyo na. Saan niya kinuha pera? through investment. Hanggat kaya niya, makaakon nga sa utang ng Pilipinas, sa laki ng utang ng Pilipinas. Sasabihin niyo na naman, siya ang umutang. Ang manggagawa ng mga nagdaang presidente, ibibintang niyo na naman sa kanyang lahat. Sa papalayang droga na yan. Ano sinasabi ni Digo? Weak leader, wala siyang ginagawa sa droga. hindi mo mahigit ang ginagawa niya ngayon. Pag ano nila sa droga. Kaya DILG, saludo po ako sa inyo. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa droga. Napakalaki na improvement. Ang laking bagay. Ilang barangay na ang clear sa droga. May na ganyan ba si Digong? Wala. Tanong ko ulit, sinong presidente malbukod kay Apulacay kung gumawa naman ginagawa ni PBBM ngayon? Ultimo si Digong. Nagawa mo ba yan? Ngayon, hugas kamay ka. Nagbabawi ka ngayon. Hindi na may babalik respeto namin sa iyo. Sa akin, sa totoo lang, harap-harapan. No more Duterte. No more Duterte. Sa totoo lang po. Pasensya na tayo mga DPS ha. Kasi kayo na una eh. Sumagad na eh. Sobra natin. Tama na. Magkaisa na po tayo. Ayan, Mami, I-share na lang po. Okay, thank you po sa time, Mami Jean. Ayan, Salamat, salamat Jean. po. Okay po, sige. Sa pagkakataon na to. Opo.